mga ka-precious, good morning. Nagigising lang ng ka-precious mo. Ngayon gagawa tayo ng almusal. Meron ako dito saging. Yan yung gagawin kong almusal. Maggagawa ako ng banana. So ayan mga ka-precious, babalatan ko lang tong saging na to. At ito yung gagawin ko. Bali gagawa kasi ako ng banana cue. Babalatan ko lang to. Tapos gagawin na natin banana cue. Ito yung gagawin kong almusal. Binili ko to kahapon. Kahapon ko sana itong lutuin dahil nga pang merienda. Hindi naman ako magluto. Ngayon na lang. Ngayon ko na lang siyang lulutuin. So ayan yung mga ka-precious, pagkatapos ko mabalatan ng saging, ayan, nagpainit na ako ng kawali. Then mga ilang segundo, nilagyan ko na din siya ng mantika. At ang ginamit kong mantika is used oil, kaya ganyan yung kulay niya. Kaya hintayin din natin yan mga ilang segundo mga ka-precious bago natin ilagay yung saging isa-isa. So ganito ako magluto ng banana yung mga ka-precious. Makikita nyo kung paano ko yan gagawin. Ang ginagawa ko mga ka-precious ay pinapainit ko lang ng kaunti yung mantika, then ilalagay ko na yung saging isa-isa niyan. Dahil kung mainit na yung mantika, bago nyo pa ilagay yung saging, mabilis lang ito maluto. At saka yung loob ng saging ay medyo hilaw pa. Kaya ang ginagawa ko, medyo mainit lang yung mantika, tapos ilalagay ko na yung saging para pati yung loob ng saging is lutong-luto na siya. Then, bago pa siya maluto, yung saging na yan mga ka-precious, lalagyan ko na din siya ng asukal para sabay silang maluto. Pagkaluto ng saging, yung asukal din is yun, matutunaw na siya ng mabuti, then magiging latik na siya. Kaya yun ang ikinaganda ng itsura ng banana Q. Makikita nyo yung mga ka-precious kung paano ako magluto ng banana Q. Then, ayan na mga ka-precious, na ilagay ko na nga yung saging, din asukal sa kumukulong mantika. So, kailangan natin bantayan yan mga ka-precious at dapat mahina lang yung apoy. Then, ukayin mo yan ng, haluin mo ng haluin yan, yung saging na yan, dahil pag hindi mo yan binantayan at hahayaan mo lang siyang kumulo ng kumulo dyan, masusunog yung saging. Kaya, kailangan din natin ng pasensya dyan sa pagluluto ng banana Q. Depende kasi sa pagluluto ng banana Q, kasi may ibang tao na iba yung style sa pagluluto nila. Then, ako naman, yung style ko is ganito. Maya-maya, hinahalo ko siya ng hinahalo para hindi siya masunog. Then, magiging pantay yung kulay niya, then yung pagkatunaw ng asukal. Kaya, ayan mga ka-precious. So ayan mga ka-precious, nakikita nyo unti-unti na natutunaw yung asukal at nagiging latik na siya. Latik kasi yung tawag sa amin sa mga Bisaya, kaya latik, kaya ganyan na yung kulay, nagiging brownish na yung kulay ng saging. Dahil yung asukal dyan is unti-unti na siyang natutunaw. Ayan mga ka-precious, panoorin nyo. So ayan, dahil malapit na maluto yung banana Q natin, nagpakuha ko kay Mr. ng dahon dito sa may bakuran namin ng kahit maliit na dahon para lang mayroon lang akong lagay sa plato para hindi dumikit yung latik sa plato. Kaya ayan mga ka-precious, pinupunasan ko siya bago ko siya ilagay sa plato. Then, ayun na mga ka-precious. Sa mga oras na ito mga ka-precious is yung banana Q natin is lutong-luto na siya. At makikita nyo yung itsura niya. At ayan, nilatag ko na yung dahon. Then, ayan na yung itsura ng banana Q natin. Bali, okay na yan siya. Tunaw na yung asukal. At ang ganda ng kulay niya. Makintab siya na mamula-mula. Ganyan ang magandang banana Q mga ka-precious. Dapat tunaw na tunaw yung asukal. Dahil ang pangit sa banana Q, pag buo-buo pa yung asukal.
Kaya, yan ang perfect banana Q. Yes, talaga naman. So, ayan na nga mga ka-precious. Ito na yung pinakahihintay kong mga oras na to. At dahil naluto na yung banana Q natin, ayan, inisa-isa ko na siyang sinalin dito sa plato na nilatagan ko ng saging. Ayan na yung itsura niya mga ka-precious. And there is the finished product, banana Q. O, diba? Ang sarap.